Magandang araw mga bata! Halina't manood, makinig, at matuto ng asignaturang Mother Tongue. Ang ating aralin ay sakop ng ikatlo at ikaapat na linggo ng ikaapat na markahan. Ang ating aralin ay tungkol sa pagbibigay kahulugan at paggamit ng pang-uri. Natutuhan mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa mga salitang naglalarawan o pang-uri. Natutuhan mo na tumutukoy ito sa katangian ng inilalarawan nitong pangalan. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang tungkol sa kasing kahulugan at kasalungat ng mga salitang pang-uri. Matututuhan mo rin ang paggamit ng pang-uri sa pangungusap. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang maunawaan mo ang salitang magkasing kahulugan at magkasalungat. Inaasahan ding magagamit mo ang mga salitang ito sa pagbuo ng pangungusap. Alamin mo kung paano matutukoy kung ang pang-uri ay magkasing kahulugan at magkasalungat. Basahin at unawain ang mga pangyayari sa kwentong Alamat ng Ampalaya. Kayo ba ay kumakain ng gulay? Ano-anong gulay ang kinakain ninyo? Magaling! Sa umagang ito ay maririnig ninyo ang kwento ng Alamat ng Ampalaya. Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng uri ng gulay na may kani-kaniyang katangiang taglay. Si kalabasa ay may kakaibang tamis. Si kamatis ay may asim at malasutlang kutis. Si luya na may anghang. Si labanos ay sobra ang kaputian. Si talong na may lilang balat. May luntiang pisngi si mustasa. Si singkamas ay may kakaibang lutong na taglay. May manipis na balat si sibuyas. Si patola ay may gaspang nakaakit-akit. Subalit may isang gulay na kakaiba ang anyo. Siya si ampalaya na may maputlang kulay at ang kanyang lasang taglay ay di maipaliwanag. Araw-araw, walang ginawa si ampalaya kung hindi ikumpara ang kanyang itsura at lasa sa kapwa niya gulay. Dahil dito, ay nagbalak siya ng masama sa mga kapwa niya gulay. Nang sumapit ang gabi, kinuha ni ampalaya ang lahat ng magagandang katangian ng mga gulay at kanyang isinuot. Tuwang-tuwa si ampalaya dahil ang dating gulay na hindi pinapansin, ngayon ay pinagkakaguluhan. Ngunit walang lihim na hindi nabubunyag. Nagtipon-tipon ang mga gulay na kanyang ninakawan. Napagkasunduan nilang sundan ang gulay na may gandang kakaiba. Laking gulat nila nang makita nilang hinuhubad nito isa-isa ang mga katangian na kanilang taglay. Nanlaki ang kanilang mga mata nang tumambad sa kanila si ampalaya. Nagalit ang mga gulay at kanilang iniharap si ampalaya sa diwata ng lupain. Isinumbong nila ang ginawang pagnanakaw ni ampalaya. Dahil dito, nagalit ang diwata. Binawi nito ang lahat ng magagandang katangian na kinuha ni ampalaya sa mga kapwa niya gulay. Laking tuwa ni ampalaya dahil inisip niya na iyon lamang pala ang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay nag-iba ang kanyang anyo. Ang balat niya ay kumulubot. Ang kinis at gaspang na taglay ni kamatis at patola ay nag-away sa loob ng kanyang katawan. Maging ang mga iba't ibang lasa ng gulay ay naghatid ng hindi magandang panlasa sa kanya. Naging mapait tuloy ang kanyang lasa. Ang kanyang kulay ay naging madilim na luntian. Ngayon, kahit masustansyang gulay si ampalaya, marami ang hindi nagkakagusto sa kanya dahil sa pait na kanyang lasa.
Nagustuhan mo ba ang ating kwento sa araw na ito? Magaling mga bata! Basahin mo naman ngayon ang mga pang-uring matatagpuan sa alamat ng ampalaya. Sa hanay A, malasutla at makinis. Sa hanay B naman, matamis at maasim. Ang mga salitang naglalarawan sa hanay A ay magkapareho ng kahulugan. Tinatawag ito na magkasing kahulugan. Ang mga salita naman sa hanay B ay mga salitang magkaiba ang kahulugan o tinatawag na magkasalungat. Ngayon, alam mo na ang ibig sabihin ng magkasing kahulugan at magkasalungat. Makakaya mo nang tukuyin kung ang pares ng salita ay magkasing kahulugan o magkasalungat. Para sa unang gawain sa pagkatuto, lagyan ng K kung ang pares ng salita ay magkasing kahulugan. Lagyan naman ng S kung magkasalungat. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Una, luntian, berde. Ikalawa, manipis, makapal. Ikatlo, bago, sariwa. Ikaapat, mapait, malasa. Ikalima, maputi, madilim. Para naman sa ikalawang gawain sa pagkatuto, tukuyin ang kasing kahulugan ng mga sumusunod na pang-uring may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel. Una, hinahangaan ng lahat ang malasutlang kutis ni kamatis. Ang salitang nakasalungguhit ay malasutla. A. Magaspang, B. Makinis, C. Maputla. Ikalawa, luntian ang pisngi ni mustasa. Ang salitang nakasalungguhit ay luntian. A. Asul, B. Berde, C. Pula. Ikatlo, kulubot ang balat ni ampalaya. Ang salitang nakasalungguhit ay kulubot. A. Makinis, B. Magaspang, C. Kuluntoy. Ikaapat, magaspang ang balat ni patola. Ang salitang nakasalungguhit ay magaspang. A. Kulubot, B. Maaligasgas, C. Malasutla. Ikalima, si talong ay may kulay lilang balat. Ang salitang nakasalungguhit ay lila. A. Asul, B. Berde, C. Ube. Para sa ating ikatlong gawain sa pagkatuto, tukuyin ang kasalungat ng mga sumusunod na pang-uring may salungguhit sa bawat pangungusap. Isulat ang letra ng sagot sa sagutang papel. Una, si kalabasa ay matamis. Ang salitang nakasalungguhit ay matamis. A. Maasim, B. Malasa, C. Malinamnam. Ikalawa, manipis ang balat ni sibuyas. Ang salitang nakasalungguhit ay manipis. A. Makapal, B. Maliit, C. Payat. Ikatlo, maputi ang kulay ni labanos. Ang salitang nakasalungguhit ay maputi. A. Madilaw, B. Maitim,
C. Mapula. Ika-4, si ampalaya ay mapait. Ang salitang nakasalungguhit ay mapait. A. Mapakla. B. Masarap. C. Matabang. Ika-5, si singkamas ay malutong. Ang salitang nakasalungguhit ay malutong. A. Kunat. B. Gaspang. C. Sariwa. Para sa ika-4 na gawain sa pagkatuto, piliin ang angkop na pang-uri sa bawat pangungusap na naglalarawan sa pamilya. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, kami ay may patlang pamilya. A. Maliit na. B. Kaunting. C. Malaking. Ika-2, mayroon akong patlang na lolo at lola. A. Mabait. B. Masungit. C. Matapang. Ika-3, si nanay at tatay ay patlang sa akin. A. Maalaga. B. Pabaya. C. Tamad. Ika-4, patlang akong kalaro sina ate at kuya. A. Masaya. B. Malungkot. C. Naiinis. Mayroon ka bang malapit na kaibigan? Sino ang iyong malapit na kaibigan? Para sa ika-5 gawain sa pagkatuto, sumulat ng 5 salita na naglalarawan sa iyong kaibigan. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Naaalala mo ba ang iyong paaralan? Paano mo ito mailalarawan? Para sa ating ika-6 na gawain sa pagkatuto, sumulat ng 3 pangungusap na may paglalarawan sa iyong paaralan. Natutuhan mo sa araling ito ang mga salitang naglalarawan o tinatawag na pang-uri. Ang mga salitang pang-uri ay maaaring may kasing kahulugan at kasalungat. Masasabi natin na patlang ang pares ng salitang naglalarawan kung ito ay nagbibigay ng magkaparehong kahulugan, kagaya ng masaya at maligaya. Patlang naman ang pares ng salitang naglalarawan na may magkaibang kahulugan, kagaya ng malaki at maliit. Hanggang sa muli mga bata, paalam!